Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Just Real. Maraming salamat Idol Kuya Pinong. Salamat sa pag-share. Masaya ako kasi nalaman ko na ang mga requirements. God bless you po. Always be safe in Sukor. Pa-shoutout na lang din po Kuya. Shoutout sa iyo kabayan at salamat din. Video ko ngayon ay tungkol dun sa isang kababayan natin na nagtanong na kung pwede daw bang mag-apply ang bakla or tomboy dito sa South Korea. Ang pag-apply ng trabaho dito mga kabayan sa South Korea ay wala namang pinipili na kasarian. Kahit tomboy ka o bakla ka, pwede kang mag-apply dito sa South Korea. At ang sinasabi ni kabayan ay kung pwede daw bang magdamit babae yung lalaki kapag nandito na sa South Korea. Sa tagal ko na dito sa South Korea, yung ibang mga kakilala kong bading ay hindi ko pa sila nakikitang magdamit babae. Pero yung kakilala kong Pinoy na nag-aral siya sa migrant center dito malapit sa amin kasi nga siya ay nag-aral ng Korean language, meron daw siyang kaklasing Pinoy na bading na nagdadamit babae kapag pumapasok sa eskwelahan. Ayun. Kaya pwede naman pala. Siyempre, kapag ikaw ay lalaki, bading ka, nagtatrabaho ka dito sa company dito sa South Korea, ay sa company ay hindi ka naman pwedeng magdamit babae na katulad ng nakapalda, nakabistida, baka maaksidente ka pa sa trabaho. Ang alam ko dito, kahit babae ay nakapantalon kapag nasa production area ng mga factory. Sa umpisa ng pag-apply dito, kung ikaw ay bading dyan sa Pilipinas at nagladlad ka na nga, pinakita mo ng bading ka, sa pag-apply dito sa South Korea, kailangan dun sa passport mo ay siyempre, kailangan kang magmukhang lalaki. Sa lalaki kasi, para sa akin, hindi maganda yung sa passport mo ay mahaba yung buhok. Parang ang pangit tingnan. Saka kapag sa registration, kailangan ay ang gupit ninyo ay disente sa lalaki. Kailangan hindi mahaba ang buhok, malinis tingnan, kasi yung picture nyo sa registration para sa EPS topic exam ay yun yung makikita ng employer dito kapag pipili siya ng tao. Halimbawa, ako, yung picture ko sa registration para sa EPS topic exam ay yun yung nakita ng amo ko kapag pipili siya ng tao dito sa South Korea. Kapag pupunta siya sa labor, yun yung ipapakita ng labor dito sa mga employer na pipili ng tao na manggagaling sa Pilipinas. Kaya kailangan yung picture nyo sa registration para sa EPS topic exam, kailangan ay maayos. Ngayon, kung bading ka, kailangan mo nang ipakita mo na lalaki ka talaga. Kasi yung ibang employer dito, kapag kukuha sila ng tao, ay ayaw nila sa lalaki na mahaba ang buhok. Ayaw nila ng ganun. Eto, halimbawa bading ka, nakapunta ka na dito sa South Korea, siyempre lalaki ka na pinili ng amo mo. At siguro pag tumagal-tagal ka na dito, pwede ka na rin magladlad. At sa labas, siyempre sa una mahihiya ka pa lang, di ba? Kasi maalangan ka sa amo. Pero kung matagal ka na rito, halimbawa yung mga 1 taon, pwede na siguro magladlad. Pwede ka nang magdamit babae, kahit malaman ng amo mo na bading ka, at least wala nang problema. Marunong ka na sa trabaho, nakakaintindi ka na ng mga salita nila. Ayun. Tingin ko, kung gagala ka, pwede naman magdamit babae. Kasi nga, yung kakilala kong Pinoy, yung kasamahan ko sa trabaho dito na Pinoy, ay may kaklase siya na bading na Pinoy sa school dito kasi nag-aaral siya ng Korean language. May kasama nga siyang Pinoy na bading na nagdamit babae. Ayun. At ang isa pang lang dito, kasi minsan hindi natin maiiwasan na pagdating sa sa kisuksa, sa dormitory, ng mga tirahan, minsan kasi may mga company dito na dalawa sa isang kwarto, ang Pinoy, minsan solo. Mabuti sana kung sa bading ay maiging mag-isa ka lang. Swerte ka kung ang mapupuntahan mong company dito ay isang tao, isang kwarto. Paano kung
dalawang tao sa isang kwarto tapos yung makakasama mong Pinoy ay hindi naman bading tapos ikaw ay bading, maaaring magkaroon ng bully baka mabully ka. Tapos halimbawa yung Pinoy na kasama mo ayaw ng bading, siyempre hindi kayo magkakasundo. Siguro mas maganda kung bading ka, pwede naman dito na kumuha ka ng sarili mong tirahan o kaya ay umupa ka sa labas. Kaso mahirap yung ganun kasi magastos, malaki ang upa dito ng bahay monthly. O kaya naman makiusap ka dun sa amo mo na ibukod ka na lang ng kwarto kasi nga bading ka. Ayun, maintindihan naman niya ng amo ninyo siguro. Bandang huli pag nalaman nilang bading ka ay maintindihan naman nila yun. Ang importante lang naman dito trabaho. Nagagaling ko lang mga kabayan ng clinic kasi every month pupunta ako ng clinic para magpareseta ng gamot kasi may high blood ako. Nagme-maintenance ako ng gamot. Umiinom ako ng gamot araw-araw. Nagagaling ko lang ng clinic ngayon. At dito ako tumigil para gumawa ng video. Tabi ng kalsada. Ito pauwi na ako mga kabayan. At ito ay tabi ng kalsada. Tapos yung sa gilid ay mall. Mall ito mga kabayan. Pekwajom department store. At tara, pauwi na ako. Nakabike lang ako ngayon mga kabayan. Pekwajom. Hyundai department store. Ito yung mga kalimitang mall dito mga kabayan. South Korea, Hyundai. At dito dito nakatira ang amo ko sa building na yan. Ang ibaba niya ay department store. Nasa 38th floor siya. Diyan sa taas niyan. Minsan nakapunta na rin kami dyan sa taas niyan. Dalawang beses na ako nakapunta dyan. Kapag pinaglilinis kami ng amo namin ng bahay niya. Sarap mag-bike mga kabayan kapag hindi pa masyadong malamig. Kapag tanghali ay katamtaman lang ang temperatura. Pero pagdating ng madaling araw sa kahapon, pag bandang mga gabi na, alamig na talaga. Teka muna. Ganda dun.